Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Usapang Kalye covers a wide range of topics including politics, current events, news, cars, food, hidden gems in the metro, the latest trends and fashion, showbiz gossip, and much more. It is your one-stop talk show that discusses anything under the sun. Catch us live every Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. on DWBL 1242. Tara na't makinig. Broadcasting live sa Paragon Tower sa Mandaluyong City, narito na ang Usapang Kalye kasama sina Edison Gotan at Cliff Deluz. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kakalye sa buong mundo, muli kaming rumoronda upang makipagbalitaan, kwentuhan at talakayan. Ayan, Sabado na naman mga kakalye, no? Ako po ang inyong lingkod, Edison Gotan. At syempre, sa lahat na nakikinig sa atin sa buong mundo, happy Saturday. Yes, napapanood po tayo ng live sa Facebook, no? Sa DWBL 1242 Radio. Ayan. At syempre sa lahat po ng na susubaybay, no? Linggo-linggo dito po sa ating radio show, mapapanood niyo po ang ating mga back episodes, no? Sa YouTube channel ng Usapang Kalye. Ito po ay matatagpuan sa youtube.com/Usapang Kalye Radio. Ayan. So, musta na ang mga ang mga kakalye dyan? It's going to rain in a while at maya-maya lamang, kahit umulan, bumagyo, makakasama pa rin natin ang nag-iisang Mara Halipa maya-maya lamang. Ayan. So, simulan na natin ang balitaan mo dahil ngayong Sabado, napakaraming nangyari, no, this week. Isa na dyan yung pagbabalik ng dating mayor. Dati na ba? Dati na. Yes, dati na siyang mayor dahil siya ay nasuspend na, no? Or tinanggalan na ng posisyon bilang mayor ng Bambar Tarlac. Ayan. Si Alice Guo ay nagbalik na po sa Pilipinas few days ago. Okay, siya po ay dumating, no, madaling araw na dito sa Pilipinas. At siya ngayon ay pinapaharap, no, sa Senado. Hopefully, magsabi na siya ng kabuuang storya para malaman naman natin ano ba talaga ang nangyari, paano siya nakatakas, at ano ba ang mga katotohanan sa mga binibintang sa kanya. Ayan. Siyempre, nandyan din ang utos ng COA naman, no? Para kay sa Department of Education. Ito ay sa pagbabalik ng 12.3 billion na misuse budget, no, ng departamento. Ito kasi yung based sa audit report, no, for the year 2023, ito ay panahon ni Vice President Sara Duterte, 10.1 billion, no, in notices of suspension. 2.2 billion naman ang pinababalik, no, for notice of disallowance, at 7.38 million naman sa notices of charges. So, imagine, billion yung pinag-uusapan natin dito na technically, pwede naman siyang nagamit sana sa magandang, magandang kapapakinabangan ng ating mga estudyante mag-aaral. Pero syempre dahil nga hindi siya nagamit ng maayos, hindi natin na-reap yung benefit ng pondo na dapat sana ay makatulong sa ating mga mamamayan. So, ang una kong gustong i-point out dito, no,
Dapat naman kasi talaga bilang government official, lahat naman ng pondo na ginagastos, no? Ginagastos. Kasi pera ng bayan yan accounted for. 'Di ba? Kaya nga tayo may mga policies, meron tayong mga rules, meron tayong mga audit na ginagawa para masigurado na lahat ng ginagastos ng ating mga government official ay nagagamit ng tama. 'Di ba? Kasi bawat piso, kahit 5 piso 'yan, kahit 10 piso, malaki maitutulong 'yan kasi yung simpleng pagkain ng isang bata sa isang araw, for example, magagamit mo na yung pondo na yun Maraming bata ang pumapasok sa paaralan nang hindi kumakain. 'Di ba? Ang hirap na, no? Mag-aaral ka, kulang yung mo. Gutom ka. Siyempre, ang hirap mag-isip. 'Di ba? And for this scenario, no? Meron silang mga programa na hindi na sustain or hindi na implement ng maayos. Isa na rito yung tinatawag nating computerization program. Kasi 'di ba mga kakalye, nung panahon ng pandemya, nauso din naman talaga yung pamimigay ng mga gadget, no? Tablet, laptop, para ma-push natin yung mga e-learning. Kasi nga naman nagkataon na hindi tayo pwedeng lumabas, no? Syempre, di mo naman pwedeng pigilan ang pag-aaral ng mga kabataan kasi sayang naman yung 1-2 taon, di ba? And for this case naman, kahit yung mga laptop, magagamit din ng mga guro yan kasi ang laki ng gap, no? Maraming guro ang nagtuturo sa ating mga estudyante na sarili nilang laptop yung gamit, hindi man lang provided ng government, no? Dahil nga hindi nakakarating sa kanila yung dapat na para sa kanila yung tulong. Ayan. So imagine, no, for 2023, 23.3% lamang ng budget for computerization program ang nagamit. 'Di ba? Hindi pa natin sure to kung talagang nakarating nga. Kasi iba pa yung, for me iba pa yung nagastos at talagang nakarating. 'Di ba? Yun yung challenge niyan And of course, yung mga last mile school program, napaka-importante din ito, no? Kasi pag pumupunta tayo sa malalayong lugar sa probinsya, diyan mo makikita kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng mga estudyante para lamang makapag-aral. 'Di ba? Karamihan diyan, yung ibang island nga walang eskwelahan. Nagbabangka pa sila para lamang makapunta sa mainland na tinatawag natin, no? At para lang makapag-aral. So imagine mo yung hirap. And ano yung impact nito? Siyempre, umaga aalis ang mga bata, madaling araw, nakakapagod din magbiyahe. Tapos mag-aaral sila, 'di ba? Kulang pa yung oras. Tas afternoon, babalik na ulit sa kanilang mga bahay. So, kawawa naman. Kaya 'di ba sinasabi natin ang mga estudyante natin sa Pilipinas nahuhuli tayo sa international ranking, 'di ba? Nabalita 'yan, no, few months ago. Hindi tayo nasa dulon-dulo tayo ng ranking, no? Hindi na ako magugulat kasi ang dami talaga estudyante na hirap. 'Di ba? Kahit wag na tayong lumayo, mga kakalye, no? Doon lamang tayo sa malalapit sa atin. May mga lugar dyan, malapit sa Metro Manila lang, wag na tayong lumayo. Mapapansin mo, yung ultimong libro na ginagamit, hindi nga libro na matawag May mga nakita tayo na mga magazine lamang yung ginagamit from grade 1 to grade 6. Ano naman ang matututunan ng mga kabataan doon? 'Di ba? Kawawa yung mga mag-aaral. Hindi na yan malayo nasa Luzon na yan, reachable by land. Pero yung kanilang mga materials na ginagamit sa pag-aaral kulang-kulang. So kaya napakalaki ng impact nito, hindi to biro. Itong issue na hindi nagamit ng tama yung pondo.
Kasi kaya nga tayo nagbigay ng pondo sa ating mga government official para gastusin nila, 'di ba? Dapat meron yang proyekto malinaw saan gagamitin. Ano yung expected output. Pero kung ganito kababa yung usage rate, no? 23.3%. Halos wala ka pa sa kalahati ng iyong goal. Kawawa naman ng mga mamamayan natin, 'di ba? Ito pa, Basic Education and Facilities Fund, 'di ba? Syempre ang mga eskwelahan natin nasisira din dahil sa bagyo, dahil sa kalumaan. So kailangan din mini-maintain 'to, 'di ba? So imagine yung pondo na naman na dapat nakakarating, 'di ba? Baka pwede kasi gawin yung gawin na siyang institutionalize na every few years automatically yung mga silid paaralan meron talagang allotted pondo diyan at meron na yan parang naka-preset na early bidding na para alam na kagad sino yung gagawa. Ang kumbaga ang bidding niyan naka-schedule for the next 2 years, 'di ba? Pwedeng ganun siguro gawin para hindi every year nagbibid. I don't know kung pwede lang 'yon kasi syempre ang budget, ito kasi yung problema ng mga kakali. Yung budget para sa susunod na taon. Pag humingi ka ngayon, 'di ba? Kasi budgeting season na ulit. So, yung ma-approve na budget for the year 2025. Ang problema, kung every 2 years ang planning mo or 3 years, baka magka-problema. So baka pati yung batas natin or yung proseso baka pwede ring i-update. 'Di ba? Depende case to case sa bawat item na gagawin. Para naman hindi rin masyadong hassle, 'di ba? Kasi kung ganito kababa, paulit-ulit naman yung trabaho na kailangan gawin every year. Kailangan mong ayusin ang silid paaralan. Kailangan mo rin i-check kung kumpleto yung mga gamit. Siyempre, yung mga libro. Alam naman natin kung ilan average yung mga nag-e-enroll. So, dapat, naka-ready na yan Hindi na dapat yan pinag-iisipan pa or binibid every year. Baka pwedeng i-advance na. 'Di ba? So, one example dito. Alam mo na ang grade 1 mo ngayong taon na to is, kunyari lang, 100 for this area. So, alam mo, next year, ang grade 2 mo, estimate, plus minus, 100 din. 'Di ba? Hindi naman, usually naman, hindi man siya nababawasan Mostly, nadadagdagan pa. 'Di ba? Kasi nag-grow ang ating population. So, yun yung sinasabi ko na ahead of time, iplano na, tignan yung data para mabid ng mas maaga at mas ma-deliver siguro ng mas maaga din. Para hindi tayo naghahabol, hindi tayo nagkakaroon ng ganitong problema na may delay dahil sa bidding, may delay sa kung saan-saan, tapos may mga issue pa sa documentary requirement, 'di ba? And ito, pang-apat din, pinaka-importante sa lahat. Kanina pinag-usapan natin, gutom yung mga bata, pupasok sa eskwelahan. Yung school-based bidding program, na-delay din and inefficient yung mga yung mga binibigay na pagkain, hindi rin up to the standards, yung sa technical requirement. Kasi kawawa din naman yung mga bata. It's not just about giving them milk or pandesal. Kasi ang goal dapat natin is ma-complete natin yung nutritional requirement ng mga bata. Yun talaga yung pinaka-bottom line dito. Hindi dapat yung mindset na basta may makain lang. 'Di ba? Kasi ang bata na kulang sa nutrisyon, mahihina talaga yung utak din. 'Di ba? Yan yung nagiging problema din natin Kaya maraming medyo mabagal mag-grow, mabagal yung response ng kanilang brain kasi nga naman kulang sa nutrition, 'di ba? So malaking problema 'yan kasi syempre kapag ang bata, diyan yung growth, yung season of growth ng bata So dapat diyan tayo nagpupukpok, mas maraming nutritional yung kinakain niya, nutrition, 'di ba? Pag wala ng nutrition, anong mangyayari sa bata? 'Di ba? Lalaki siyang mahina. Pwede pang maging sakitin. So,
ang dami nating problema, no? DepEd pa lang to. 'Di ba? What more sa iba pang departamento? And ang nakikita ko dito, no? Siyempre, punot dulo nito, bidding process. 'Di ba? Alam naman natin meron tayong nasa batas naman to na meron tayong bidding sa lahat ng proyekto, no, ng gobyerno as long as it exceeds 1 million. 'Di ba? Baka naman din kailangan nating i-review yung mga guidelines and magkaroon din siguro ng adjustments para naman sa mga emergency o kaya naman siguro bigyan din ng para bang rating. 'Di ba? Kasi for example, etong mga nanalo sa bidding na to, kunwari lang, did they really comply doon sa dineliver nila? Alam ko namang meron tayong mga binaban ng mga supplier. Pero reactive kasi tayo lagi. Paano ba tayo magiging maunlad kung pag may nangyari na saka pa lang tayo magre-react? Baka pwede nating isilipin yung proseso na beforehand, sa pre-qualification pa lang, taasan naman natin yung standards natin. 'Di ba? Sayang kasi yung pera ng bayan eh. Sayang yung ginagastos natin. Lagi na lang tayong most of the time lagi tayong nakabase sa pinakamura. Pero alam ko naman, merong mga cases na hindi. Pero most of the time kasi ganun nangyayari. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na pagmura pangit. Meron naman talagang mura na okay din. Pero syempre, ano ba yung pinagbabasihan natin para masabing okay siya? 'Di ba? Na okay na supplier to, okay yung produkto nito, at kaya nilang i-deliver. Kasi marami, to be honest naman, marami naman talagang kumpanya dito na sanay mag-bid sa gobyerno, pero alam mong trading lang, kukuha lang sa ibang supplier, tapos papatungan ng konti, sila magbibid. 'Di ba? Alam ko naman negosyo 'yan. Wala namang masama magnegosyo, 'di ba? Kasi nakakatulong ka pa rin naman sa ekonomiya dahil nagbabayad ka pa rin ng tax . Right? Pero sana naman din sa mga supplier magbigay yung quality din naman. 'Di ba? Parang contribution niyo na 'yan sa bayan. Ibigay niyo na lang, 'di ba? Hindi naman kasi kailangan mag-compromise. Kung yun talaga yung presyo, then that's it. 'Di ba? Pero at least yung makonsensya sana din yung ibang mga supplier, no? Ilang naman dahil ang hirap din. Isipin mo matutulog ka na alam mong ang laki na dang mga hindi ka nagnanakaw directly pero parte ka ng sistemang bulok, 'di ba? Ang sakit din nun. For me ang hirap nun. Hindi ko siya kayang tiisin, kumbaga. And ang pinaka main hina-highlight din lately ni Senator Risa Hontiveros yung confidential fund. 'Di ba? Ako masasabi ko lang confidential fund. Walang problema kung ang departamento mo relates to national security, 'di ba? Kasi meron talagang mga bagay na hindi pwedeng ipaalam sa public in the name of security. Pero sa case naman ng DepEd, for me talaga, hindi ko talaga ma-imagine bakit merong confidential fund ang DepEd. Especially nung panahon ni BP Sara sa DepEd, It doesn't make sense. At the end of the day, confidential fund, saan mo ba talaga ginamit? 'Di ba? Kung mapapansin mo, high level lang yung nalalaman natin. Pero, kailangan ba ng DepEd? Ba't mo kailangang itago yung ginagastos sa edukasyon? DepEd pa naman din ang isa sa pinakamalaking budget. 'Di ba? Every year na lang, DepEd, ang isa sa pinakamalaking budget, Siyempre, we invest on education, which is wala namang mali. Hindi naman natin kasi kailangan bawasan yung budget sa education . It's really more of how do we make it efficient. 'Di ba? Dapat siguro ang ginagawa
ni ano ngayon, nung bagong pumalit kay Sara, no? I-review din yung mga curriculum. I-review din yung mga libro. Kasi lagi na lang tayo namumblema, parang may mga cases iba yung pinag-aaralan sa bawat lugar. Which is, bakit? Meron bang ibang version ng history sa Manila versus sa ibang lugar sa Pilipinas? 'Di ba? Yung mathematics ba magkaiba sa Luzon at sa Mindanao? Hindi naman eh. Technically, paulit-ulit lang naman yan. Ang grade 1 is grade 1. Bakit ba tayo nagkakaroon ng shortage ng libro? Ano ba yung problema? Printing ba yung problema? Supply ba? Late ba yung bidding? Hindi naman kasi binabago ang mga laman ng libro. Technically, kung may magbago man, very minimal. 'Di ba? Unless talaga meron kang bagong ituturo. 'Di ba? Pero hindi ko lang magets, ba't ba tayo namumblema? And another thing, baka pwede rin gawin, nagawa na rin naman natin to nung panahon ng pandemic, no? Yung mga resources, i-publish na rin online. Open to all. Para naman din yung mga hindi nakakapag-aral, kasi meron naman mga ganong tao hindi nakakapag-aral. Malay mo, magamit din nila yung mga resources. And at the same time, makita rin ng ibang tao ano ba yung mga laman ng mga libro natin. 'Di ba? Napakaganda nun, no? Parang open source. Kita mo lahat ng mga laman ng libro. So kung merong mali, pwedeng makorek kagad. Tapos kung ano yung mga na-correct na, yun na yung i-correct mo sa next batch of printing. 'Di ba? Baka kasi pwede natin gawin instead of nakarelate tayo sa mga publishing house, magkaroon na lang tayo ng centralized na government na yung mag-build ng mga libro. Or i-commission yung mga private na magtulong-tulong sila para i-build yung national standard ng libro. Para din maiwasan na rin yung multiple bidding. Kung pwede mo naman siyang gawin ng online or pwede mo na rin naman siyang gawing government na rin yung mag-print. 'Di ba? Baka mas makatipid. Yun lang yung masasabi ko Ako kasi very attached ako sa educational sector. Kasi ako mismo nagturo din ako. Yan mga kakalyan, no? Dati po akong professor. Pero syempre, nakikita ko kasi yung impact Lagi na sinasabi, naghihirap ang Pilipinas, mahirap umunlad ang Pilipinas kasi maraming hindi nakapag-aral. Naniniwala rin naman karamihan sa atin na edukasyon ang pinakamaganda maipamamana mo sa iyong mga anak, 'di ba? Totoo naman 'yon. Pero kung ganyang klase ng edukasyon, dahil kulang-kulang yung suporta, kulang-kulang yung budget, kulang-kulang yung standards, no? Wala talagang mangyayari. Kailangan kasi manggaling mismo sa government na siguro, no? Yung higher standards Pero paano ba gagawin 'yon? Yan ang magandang pag-usapan, no? Kasi medyo kakaibang may mahaba-habang usapan yan. Kasi when you talk about standard, ano ba yun? Ano ba yun dapat na tinuturo natin? 'Di ba? Sinasabi natin na gusto nating sumabay sa international standard. Kunyari na lang sa Singapore. 'Di ba? Ano ba yung tinuturo sa ibang bansa? Baka naman pwede natin silipin din nang hindi tayo nahuhuli. 'Di ba? Ang hirap kasi na baka yung laman din ng mga tinuturo natin, yung curriculum natin, outdated na rin. Kasi dapat din naman every 5 years pinapalitan yan, no? Or ina-update man lang. Para naman nag-i-improve din naman tayo. 'Di ba? Yun lang, no, mga kakalye. Doon pa lang, ang dami na nating pwedeng magawa, no? And sana nakikinig ang DepEd, no? At ang ating gobyerno, willing naman tayong magbigay ng more suggestions, no? At tulong kung kakailanganin. Ayan. And of course, ang gusto ko lang i-emphasize dito, dapat
magkaroon talaga ng accountability. Kasi parte naman talaga ng trabaho ng government official ang pagmamanage ng budget, documentation, lahat yan eh. 'Di ba? Wini-wish ko nga sana yung mga government agencies natin, lahat sila ISO 9001:2015 certified. Para talagang magkaroon ng proseso, documented, malinaw, alam mo 'yon? Bakit nire-require natin sa private na, or should I say, hindi siya required talaga, no? It's more of ang mga ISO certified, no, especially sa quality management na kumpanya, no, mas nagtitiwala, especially yung mga international na companies. Bakit kaya hindi natin gawin yun sa gobyerno? 'Di ba? Ang ganda sana pakinggan, 'di ba? ISO certified ang LGU, ISO certified ang departamento. Ibig sabihin, alam nating maayos yung proseso, well documented, end to end. Yun lang yung masasabi ko na pwedeng gawin, no, as a start. Kasi total, ang problema naman natin lagi, documentation, proseso. Siyempre, hindi na rin magagawa ng paraan yan kung talagang sinasadya. 'Di ba? Ayun. At the same time, pag ginagawa natin yon, maganda rin yon kasi mas magkakaroon ng chance na magtiwala lalo yung ating mga kababayan. 'Di ba? And with that, mapapaganda rin natin ang serbisyo. 'Di ba? Imagine mo, sa ngayon karamihan ng kailangan mong gawin with the government, tumatagal ka ng ilang araw or ilang buwan. Sa ibang bansa, minsan wala pang 20 minutes. Tapos na yung kailangan mong gawin. Bakit dito ang tagal? Ba't mo kailangan bumalik-balik pa? Bakit tayo may mga issue na ay down kami, ay hindi kami nakasync, ay hindi kami nakakonekta, ay walang available, 'di ba? Best example na dito yung ating mga plaka. 'Di ba? Ba't ba tayo nagkakaroon ng ganyang problema? Yung national ID na hanggang ngayon di pa rin napapadala sa lahat ng mga nag-apply. Di ko maintindihan kung bakit. 'Di ba? May pondo naman 'yan. Di naman nagkulang sa pondo. Bubuti pa yung Lazada nakakarating, 'di ba? Alam kung anong araw. Hindi na lang kaya natin i-outsource sa Lazada yung Lazada at Shopee yung ating mga pag-deliver at pag-print ng national ID. Baka sakaling gumanda pa yung yung serbisyo. That was a joke pero 'di ba? Ang mga produkto nakakarating hanggang kahit saang sulok ng Pilipinas, samantala yung ID natin hindi natin mapadala. Who knows, 'di ba? Ayan. And of course, gusto ko ring i-suggest, baka pwedeng gawin natin, ang planning is every 5 years na, rather than every year. Same goes with the funding. Baka kasi yun yung isa rin problema eh. Dahil lagi tayong short term mag-isip, yung plano rin natin, yung request din natin for budget, short term din lahat. So might as well, bakit hindi natin magkaroon ng early planning? Every 5 years, ano ba talaga yung game plan? Ano yung gagawin for the next 5 years? 'Di ba? Pwede naman natin baguhin yung plano in the middle as long as beneficial. Pero at least meron kang sinusundan na plano. Malinaw yung kailangan mong gawin. For example, alam natin na may kulang tayong classroom. Diba? Lagi naman taon-taon na lang, lagi tayo may kulang na classroom. Bakit? Lagi may masisirang classroom. Hindi nawawala yan. Ano ba kailangan gawin? Magpatayo ng classroom. Diba? Gaano ba katagal magpatayo ng classroom? Inaabot tayo ng ilang buwan. Samantalang, ang ginagawa sa China, yung container,
na detachable, i-ship lang dito, dadali mo sa lugar, kung saan mo gusto itayo yung eskwelahan, yung classroom, in less than a month, actually few weeks lang, naka-up na siya. Bakit hindi natin i-implement dito yun? 'Di ba? Mas tipid pa yun at mas matibay kasi ano yun container yun bakal. 'Di ba? Ang daming pwedeng gawin Bakit natin hindi adapt yung mga ganung technology? Bakit natin kailangan mag-intay, mag-sacrifice? Kung mas mahal man yun ng konti, ano ba naman yung konting gastos, 'di ba? Kung ang efficiency naman mas mabilis natin maibigay sa sa mga taong bayan yung serbisyo or sa case na to, yung classroom na kailangan ng ating mga mag-aaral. Ayan mga kakalye, ang oras natin ngayon ay 2:30 p.m. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Usapang Kalye. Dito lamang yan sa DWBL 1242. Kami po ay pansamantalang commercial muna. Magbabalik po kami. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ayan mga kakalye, welcome back to the show at nandito na finally ang aking partner, Mara Halipa. Isang makulimlim po na hapon sa ating lahat mga kakalye. Muli po ang nagbabalik upang magbigay ng mga usapang trending sa masa. Ayan. I miss you so much. I miss you. I miss you too, partner. Yes. Siyempre. Kanina ang dami kong diniscuss, Mula kay Alice Go. Next nga ako, naririnig ko Oo, pati yung yung sa DepEd. Kasi nalulungkot ako 'Di ba? Usapan, Imagine mo, ang daming perang nasasayang. Samantalang, kung ginawa talaga yung trabaho, sana, 'di ba? Hindi nagkukulang ang mga estudyante sa nutrisyon and sa edukasyon na sasagap nila, of course. Kasi kaya na natin pinag-uusapan, Malapit na kasi ang election next year. Oo, lapit na nga. Oo, pero bare months na, Kaya lumalamig Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas po mga kakalye. Yes, it's the first Saturday ng September. Ramdam mo na ba ang lamig, partner? Yes, kaya nga tayo naka-jacket ngayon kasi malamig-lamig na. Oo, makulimlim na nga sa labas actually Madalas na rin ang pag-ulan and hopefully mga natamaan ng bagyo nakaka-recover sila kasi sobrang alam mo yon biglaan pangalawa na to Yes, uso pa naman ngayon din yung sakit Oo. Every time na lang na tag-ulan, 'di ba? Uso yata na yung dengue. Yes. Lalo sa mga kabataan yung ibalik natin is mga estudyante pumapasok and 'di ba, di naman lahat handa, nagkakasakit sila, gabi pa umuwi yung iba, yung kapatid ko gabi din. Yan. Ayan. So talagang from experience. Oo, kasi mga estudyante, pasukan ulit Sa akin, high school pa Ako, quick tip lang, Mhm. Siyempre, dengue season din ngayon, pag ulan Ang pinaka-importante, wag po tayong mag-iwan ng mga tubig na naka-open. Oo. Kasi 'di ba, sa kanal, or minsan meron tayong mga timba na naiiwan sa labas ng bahay. Yung sa ating mga bubong, minsan may naiipon na tubig. Oo, pamumugaran yan. Pamumugaran po yan ng mga lamok na pwede magdala ng dengue. So, kailangan natin linisin or takban. Oo. Yun yung pinaka-importante. Takban na lang natin kung di natin pwedeng linisin. Hindi natin pero kailangan talaga. Parang SOP na kailangan linisin mo yung mga ganyan. Dapat naman talaga. Pero syempre, isa rin sa pwede mong gawin, maglagay ng net sa bintana. Oo. Malaking impact yun Kasi 'di ba, sa probinsya, Hindi uso lang kulambo. Oo. 'Di ba? Yes. Kasi syempre yung mga bahay maraming butas din Kahit sabi mong lagyan mo ng net yung bintana, maraming lulusutan yung mga lamok. Pati langaw, actually may dala din yung germs. Lalo na pag dumapo sa pagkain, nakain ng mga bata. Ayan. Oo. So, Mag-vitamins ingat-ingat po din tayo. Pero syempre, dahil ang pinag-uusapan na din ngayon about government, about funds, Mhm. 'di ba? Ano yung masasabi mo? Kasi itong
ito yung mga findings sa DepEd, no? Mhm. Medyo nakakalula kasi. Million ba? O billion? Billion. Billion! Naku, 12.3. ang laki ah. Oo. And saan napunta tong pera na ito? Yun nga. Hindi alam. Kulang yung documents or Ah. mga hindi na-deliver. Sayang kasi. Diba? Sayang, and dami pong mag-aaral lalo na sa probinsya. Dito lang sa may Batasan. Ito yung 2021 na balita rin. To marami nag-enroll dito sa school na to, and public kasi. And half day lang sila, 6 a.m. to 12, then 1 to 7 p.m. Imagine sa isang room punong-puno, hindi lang parang 100 to 200 person. By grade ha? Kasi ang dami talaga. Imagine yung mga kakalye. Kami sa private. Usapang private Private. sana, public to. Oo. Siyempre, para lang din magkaroon ng idea yung ating mga kakalye, no? Ang student per classroom, average nito nasa 40. Oo. 40 lang. Kasi Imagine yun na yung sakto doon sa room. room. Siyempre, may silya pa yan, may lamesa, 'di ba? Saka, siyempre, yung attention span. Pag sobrang dami kasi, yung mga nasa likod, hindi na nakakapakinig ng maayos. Saka maingay. Ay, isa pa yun. Sobrang ingay. Oo. Buti sana kung aircon pa yung classroom. May mga school na public na may aircon, pero Yes. hindi lahat. Hindi lahat. Imagine mo kung mainit, 'di ba? Ang mag-aaral ka mainit tapos ang ingay pa. Parang ayaw mo na mag-aral ng hindi ka na makapag-concentrate eh. Correct ka diyan, partner, no? Ang hirap mag-concentrate. 'Di ba? Yung iba nga, 'di ba, nagre-review, let's say, madalas 'di ba, nakikita mo sa mga coffee shop, mga nagre-review, mga lawyer. Maglo-lawyer, nagte-take ng law, 'di ba, for board exam. Gusto nga nila tahimik eh. Wala, less tao, tapos masarap yung background mo, malamig, yan. Tamang chill lang. Yes. 'Di ba? Pero pag umingay biglang lugar, lumilipat sila. Yun na, siyempre, sakit sa ulo niyan. Ang dami mo ng thesis, ang dami mo na re-research, tapos ang ingay pa ng paligid. Oo nga. Ayun. So, at least, 'di ba? Hopefully, wish ko nga nitong Pasko. sana magbago na. Ang sistema? Huh? Sana. Why not? Sana po naririnig tayo kasi alam nyo na, daming estudyante. Padami ng padami. Mag-e-election eh. 'Di ba? Mukha naman tututukan nila yan. Oo. Feeling ko Feeling ko lang. Pumikit bata, feeling ko rin. Sana. This coming election at May 2025, sana iboto na natin yung tama. Tama. And yun talaga nakakatulong sa Diba? taong bayan. Sabi nga natin last time, Naririnig no? yan eh, no? Huwag tayong magpapaniwala sa mga influencer. Huwag Kala ko sa tayong mga magpapaniwala sa mga fake news. Yes. Lalo Number na- one yan. Number one. Oo, ang dami pinapasa sa Viber, sa Telegram, kung saan-saan pa. 'Di ba? Mag-research tayo. At yung research, ang source mo dapat, yung credible, hindi rin influencer. Dapat yung legit. Yung legit. Oo. 'Di ba? Ayan. Pero isa pa, no, sa hot topic ngayon. Kasi nagsimula tayo, ano ba yung trending for this week eh. Yes. 'Di ba? So isa rin sa mga trending ngayon yung hindi matapos-tapos na mga yung illegal recruitment sa ibang bansa. Ayun. Wait lang. Illegal. So, paano nakakalagpas sila sa bansa? Definitely, nakapunta na nga sa ibang bansa. Pero paano? Di sila nakadaan sa immigration? Actually, to? pinipeke din kasi yung ibang document. Okay. Ito lang yung masasabi ko dyan, no? Huwag po tayong maengganyo doon sa mga mag-o-offer sa atin for a fee na mag-alok ng trabaho sa ibang bansa. Kasi, assuming na wala silang lisensyang mag-offer, medyo red flag yan. Oo. So, ito pa, nanghihingi pa ba sila ng mga pera? Siyempre, yung iba, dahil province, yung mga, pinupuntiran nila yung mga taga-probinsya eh. Oo, kasi doon mas madaling maloko yung mga tao eh. Saka mas Oo. desperado rin yung mga tao. Siyempre, gusto mong kumita ng malaki, o-offeran ka ng malaking pera, 'di ba? Totoo. Tapos, pupunta ka ng Manila para sumakay ng eroplano papuntang ibang bansa, 'di ba? Tapos biglang mahaharang ka sa NAIA.
Well, yung iba nagbayad naman, yung iba sino-shoulder daw kuno ng mga under nila. Kumbaga sila na bahala, bayaran mo na lang pag nandun ka sa abroad. Oo, pero ano yun eh. Mas delikado yun, mas matatakot ako doon. Hindi na risk ang tawag doon eh. Mm. 'Di ba? Sacrifice na yun. Ikaw na yung inaalay eh. Kasi di mo alam, malay mo, gawin kang ano doon. Hindi Diba? mo na alam kung anong trabaho na pinasok mo. Isa yun, hindi mo alam. Sasabihin sa'yo, barista ka. Tapos Oo. pagdating mo doon, iba yung papagawa sa'yo. Illegal pala. And there's no turning back, partner. Parang pagpunta mo doon, syempre, alam na ng family mo, mag-a-abroad ka at kikita ka. Pagpunta mo doon, yung kinikita mo pala, hindi naman diretso doon sa pamilya mo agad. O sabihin natin, inaano pa nila cut. Nagka-cut sila doon sa mga expenses na ginastos nila sa'yo. Pagpunta, mga medical, passport, illegal naman pala. Diba? Wala naman silang stamp. Isa pa yan. Actually, yung stamp ay pinipeke. Yun nga, yun. Fake yung stamp, then nagbayad ka kasi knowing na safe ka dun sa agency na in-applyan mo. Kaya yun na, importansya ng pagre-research din and dapat hindi basta-basta naniniwala sa recruitment. Diba? Ang hirap Oo. niyan. Siyempre, delikado rin kayo yun. Karamihan yan, pagdating doon, biglang aabusuhin. Yan. Tapos ang hirap humingi ng tulong, nasa ibang bayan ka eh. Yes. 'Di ba? Kadalasan naririnig natin, pagdating doon, kinuha na yung passport so di ka makalabas ng bansa. Oo. Kinukuha pati cellphone. So di ka rin makakontakt, ask for help. Yan. Kawawa yung mga kababayan natin, ano. And sobrang hirap din ang trabaho ng mga OFW. Lalo na pag naabuso na rin sila and yung agency nila is illegal. Kasi nga, illegal lang din naman yung pagpunta nila sa ibang bansa. So, technically, yung mga magiging boss mo, hindi dumaan sa legit o sabihin natin mapagkakatiwalaan na pwede kang humingi ng tulong. Actually, marami na tayong mga nakausap din, no? Mga napabalik. Oh, meron. 'Di ba? Iba't iba yung kwento kasi kadalasan diyan sex trafficking o kaya Human naman trafficking. ginagawang mule ng droga o kaya naman nagdadala ng pera kasi 'di ba? Meron tayong money laundering. Oo. Diba? Uso-uso. Kung ano-ano pa. Or pinakamalala doon, yung pagdating mo doon, ang pinangako sa'yo, ang sweldo, 50,000, 100,000, tapos pagdating doon, di ka pala sinusweldohan. Kasi yung 50,000, babawasan pa nila bigla dahil magpambayad mo raw sa bahay, kung ano-ano pa. Ang daming Pagka talaga naloko ka, yung maliit na pag-oo mo, isang magkakaroon ka ng utang, hindi mo alam. Hindi lang yun eh. Yung trauma din. Oh, yes. 'Di ba? Hindi kasi lahat ng tao kaya mag-cope up doon sa trauma na experience eh. Tapos first time mo pala, kung first time mo dun. And hopefully makabalik ka ng buhay. Ay, oo. Di ba sa ibang bansa kapag lalo na di natin alam yung mga batas sa ibang bansa, pagka nakalabag tayo, di ba yung iba pinupugutan na ng ulo pagdating dito sa Pilipinas, hindi pa nakakarating yung bangkay kasi hindi naman nila alam na illegal yung napasukan o agency ng family nila. Yes. Tapos hihingi tayo ng tulong sa gobyerno na syempre hindi naman lahat matutulungan 100%. Yes. 'Di ba? So hopefully sa mga kakali natin especially doon sa mga actively looking for job, wag tayong basta-basta padalos-dalos na mag-agree, lalo na pag illegal. Most of the time pag hiningi ka ng pera, red flag eh. Most of the time I'm not saying hindi, merong cases talaga na kailangan na magbayad. kailangan nagbayad. Meron pa rin. Kasi mga Pero hindi diba? ganun kalaki. Kasi nakikita ko madalas sa mga report, 100,000. Magkano ba talaga? Meron pero konti lang tsaka pwede mong gawin eh. Yung mga medical ba? Yung mga yan? Minsan, oo. Oo. Pero bakit Pero umaabot yun ang 100,000? Kasi nga, Actually, dapat nga sagot na yan ng employer eh. Diba? okay, sagot na nga talaga nila. Actually, pinakasimple na lang, mga kakalye, pag meron po nagre-recruit sa inyo, lalo na papuntang ibang bansa, i-check nyo muna sa POEA. Para sure. Okay. Diba? Yun na yun. Pag walang ganong kontrata, huwag niyong patulan. Kasi, sugal yan. Buhay niyo nakataya. Kawawa din kayo at ang pamilya niyo pag may nangyari sa inyo. Diba? Yung inaasa mong malaking kita, baka, alam mo yun, Mauwi sa wala. mauwi sa wala.
Buti And- na yung, alam mo yun, slowly but surely. Yes. Teka lang, bukod doon sinabi mo na paano nila maiwasan, ano pa ba yung mga dapat nilang gawin para malaman kung yung agency talagang legit? Kung wala naman silang, wala silang kilala, and bigla na lang pumunta, usually naranasan ko to, may pumupunta, parang nagsusulisit ng mga tao. And yung Oo. pala, sabi nila, nagre-recruit sila, sabi nila, kailangan namin ng ganito, ng mga workers, ganito, maraming tao. Siyempre, may inganyo yung mga taga-province. Na hindi ko masasabi lahat taga-province, pero usually taga doon. Kasi wala silang idea ng magkano dito sa Manila, ang pag-transport. So, libre nga naman ng sakyan. Pagpunta nila doon, maloloko sila. Siyempre, umalis sila sa pamilya nila. Wala silang hawak na ganong kalaking pera. And yung pag-asa na makaahon sa hirap, Tama. yung pa yun. So, Yeah. magtitiwala ka, paano ba? Well, to be honest, medyo mahirap eh. Kasi, Hirap mag-ano. yun nga, di naman din kasi tech savvy yung mga nasa probinsya. Yung Mhm. iba, hindi tech savvy. So, di nila alam anong gagawin dapat din. Tignan nila yung lisensya kung may lisensya. Pero kasi ang problema doon, madaling pekein eh. Isa pa yun. Ang hirap Diba? Ang pikein lahat, no? Kaya siguro makipag-coordinate talaga sa POVA para Yun number talagang masigurado na legit. 'Di ba? Kasi yung nagre-recruit dapat may ano yan eh. Meron niyang license. Mhm. Hindi ka lang basta-basta pwede mag-recruit, no? Mga kakalye. Yun lang, paulit-ulit yan taon-taon, 'di ba? Hindi na naubos, hindi na nawala. Lagi tayo may mga nabibiktima ng mga kababayan natin. Which is lagi nating paulit-ulit din sinasabi, huwag magpaloko, pero sabi nga din natin, ang hirap malaman kung totoo ba o hindi. Yes. Eh, syempre nakaka-tempt nga naman. So, bunot dulo nito, i-verify nyo talaga. Sabihan nyo yung mga kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo. Kasi Yeah. hindi naman nakakarating din sa kanila yung ganitong impormasyon. Mhm. Diba? Kaya mahalaga din makinig ka talaga lagi ng balita. Manood, makinig, and i-check mo din yung documents na meron ka. Kasi, ang kaligtasan mo naman, nagsisimula din sa'yo. Actually, kahit wala ka namang ganong kaalaman, kung mapanuri ka, and hindi ka basta-basta nagtitiwala sa mga tao na bigla na lang pupunta sa'yo. Of course, yung kaligtasan na ibibigay ng gobyerno o tinutulong nila sa atin, nasa atin din yung unang medicine, kumbaga. Kumbaga, tayo ang mag-aayos sa sarili natin para at least pag tinulungan nila tayo, nasa tama din. And alam nila kung paano nila tayo ma-address. Tama naman yun, no? So, ayan, mga kakalye, sa mga naghahanap ng trabaho, good luck, of course. Yes, good luck. Ayan. Sana siguro sa future magkaroon din tayo ng mini job fair. Yes! O Try sana! natin. Siyempre. Para sa mga kakalya natin, alam ko marami dyang naghahanap buhay at gusto ring umahon. Yes. At syempre sa mga friendship nating mga companies, no? Mhm. Kung kayo ay nangangailangan din ng mga empleyado, ipagpaalam niyo lang po sa amin at Ayan. tutulungan namin kayong mag-recruit. tayo na yung mag-recruit, pero at least ito naman Legit na. Ayan. Kami na pong bahalang mag-check kung sila po ay totoong kumpanya at hindi po kayo lolokohin. Mhm. Tumpak ka dyan, partner. Ayan. Speaking of usapang trending pa din, no? Aha. Last week, 'di ba? Naging issue, no? Yung pagpunta ng PNP sa baluarte ni Kibuloy. Ay, parang etong si Kibuloy, rinig na natin na kahit saan dahil sa mga offer na milyon dito, no? Oo, parang nagiging joke na nga siya. 'Di ba? Pagkatiyatian na natin tong offer na to. Yes. To the point na even yung mga restaurants, 'di ba? Mhm. Nag-o-offer na ng mga deal. Both kila Alice Go at kila Kibuloy, libreng ganito for life, basta physically kayo bibisit, Mhm. mga ganon. Which is actually witty marketing stunt. Patok na patok, mapa Gen Z, talagang inaanuhan ng mga Gen Z yan pag narinig ni Kibuloy. Well, Oo. Ako, ang ano ko lang dyan, ang comment ko lang, no? Kasi pag nakikita mo sa TV, mhm. parang 2,000 pulis para huliin ng isang tao. Yes, parang sobrang hirap mo naman hagilapin. Well, first things first,
he is, for me, Mhm. he is not an ordinary criminal. Or should I say, sorry, sabi nga natin, hindi mo pa pwedeng tawaging criminal ang isang tao hanggat hindi pa siya napapatunayan. nahahatulan. Yes. Sorry po doon. Pero, So, hindi pa. I don't want to call him. Mhm. Pero, there is a fact na meron siyang kaso. At may ginawa siyang mali. Meron ng testigo, Hindi, meron ng mga ano. merong testigo, may Yeah. ebidensya. At siguro, this is the best time for him to show up and tell the world bakit hindi totoo yon. Mhm. Pero the mere fact na yan, nagtatago siya. Sabihin natin, hindi siya nagpapakita sa public. Kaya nga siya hinahanap. So, parang meron nang nagbibigay sa hint sa atin na, may ginawa ka nga ba? Kasi nagtatago ka, hindi ka lumalabas. Siyempre, yung mga media, parang, uy, kailangan natin talaga mahanap kung nasan siya kasi hindi siya lumalabas. Hindi niya sinasabing hindi totoo tong mga to. Tama ka dun, no? Pero, yun nga, sa mga nagsasabi, no, na political, political play. Ah. Diba? Ako hindi ako naniniwalang political to eh. Bakit naman? Nagkataon lang kasi na yung tao na yon dikit doon sa nagiging I don't want to say kalaban, Mhm. pero siguro semi-opposition ng government. Nagkataon nga. Eh, nga naman nasa isip ng iba, nagkataon nga ba? Ba't sa lahat ng pagkakataon ngayon pa? Pero hindi naman ang arrest warrant naman is in issue ngayon. Mhm. Ngayon lang? Lately lang. Okay. 'Di ba? Pero knowing the fact na matagal na rin siyang may arrest warrant Mhm. sa US. 'Di ba? Sa mga supporters niya, no, hindi dapat kasi mo pwede sabihin na hindi kayo naniniwala, fake news 'yun, mga Mhm. paninira lamang. Patunayan niya, Lumabas siya. 'di ba? Harapin mo yung problema na ginawa mo. Hindi yung magtatago ka lang. Actually, sa totoo lang ang laki ng ginagastos ng gobyerno sa paghahanap sa kanya. Para sa isang tao. Oo. Pero kasi hindi biro din yung mga kaso niya. Ano-ano ba ang ibang kaso niya? Meron tayong sex trafficking and human trafficking. Ay, grabe. Kaya ako naipasok tong topic na to. Uh-huh. Kasi kanina pinag-uusapan natin yung recruitment. Yes. Illegal recruitment, Mga trafficking. trabaho, yes. Parang dikit din dito eh. 'Di ba? Number 2, child abuse. Ay, madami siyang mga kasaping minor de edad. Hindi na balita na yan. Yes. Whether we like it or not, nasa batas natin yon, Mhm. 'di ba? Kung meron siyang sariling batas, ginawa pa rin niya yung kasalanan dito sa Pilipinas, covered pa rin siya ng batas. Yes. And more on kababaihan ito, ha? Yun yung mga narinig natin. Yes, more on kababaihan ang issue. So, talagang magpipintig ang mga tenga ng mga magulang dyan pag nalaman yan. Yes. And of course, yung smuggling din, no, ng pera. Mhm. 'Di ba? Kasi 'di ba yung nagpunta sa Senado, inexplain yung ginagawa nila, 'di ba? Oo. Yung mga donation mula sa ibang bansa, 'di ba? Ini-smuggle Ginawang sa bayan, business? Ginawang business. I mean, wala. Kung talagang ginawa mo ng business, magtatago ka talaga at marami ka, limpak-limpak na yung pera meron ka. O papasin natin, no, pag mga ganyan, ang dami nilang pera. 'Di ba? There's always a joke na gawa na lang tayo ng bagong relihiyon. Oo. Sabi nga, hindi naman daw sila sumusweldo. Ito ang hindi sila sumusweldo dito dahil ito'y paglilingkod. Pero, for the mere fact na may pera sila at nakakapagtago nga sila kung di sila mahanap-hanap So, may pera. So, di ba? Di mo pwedeng sabihin na hindi ka naman kumuha doon sa donasyon. Imposible, nakapagpatayo ka na napakalaking simbahan. 'Di ba? Pero ang point dito kasi, nag-violate ka pa rin ng existing law. Mhm. 'Di ba? Regardless of the purpose Yeah. ng pera. Unfair naman kasi doon sa mga sumusunod sa batas, 'di ba? Ayun yung nga dito Hindi naman sila pinilit magbigay. Isa pa 'yon. Kawawa naman, di ka nga pinilit, pero nandun ka sa sistema na mali and sabihin natin nabilog ka. O actually ano 'yan eh. Ang sinasabi ko nga lagi,
Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Mhm. Meron siyang ginawang mali at may ebidensya, nasa kanya na ngayon yung bola, patunayan niya na hindi. Mhm. Kasi meron ng probable cause. Yes. 'Di ba? Di naman to joke, di naman to fake news eh. Totoong meron. At totoong may arrest warrant. Yes. Yun naman yung pinakamalinaw dito. 'Di ba? So ano pa ba pinag-uusapan natin? Bakit ba may nakikialam pa? Meron pa nalalamang human rights at rights ng mga members. Hey? Human rights na nga lang, nandun na tayo. And yung mga menor de edad, o doon mo na lang i-base. Diba? 'Di ba? May rights din naman yung mga tao na nabiktima. So bakit hindi yun yung pinag-uusapan natin? And yung emotional din nila, sabihin natin hindi sila aware na hindi yun tama. Kasi, 'di ba, dumami hindi lang isa eh. And sabihin natin alam nung community na yon. Hindi nila binoise out, walang nag-voice out o natakot sila. Ang problema kasi, ito psychological norm, na kapag ikaw ay binombard araw-araw ng isang kasinungalingan, para sa iyo magiging totoo yon. At May darating yung point na psychological din ipaglalaban mo pa yon kahit mali. 'Di ba? Yan yung weakness ng tao. 'Di ba? Araw-arawin ka, siya ay bayani or siya yung bida, siya yung patatak sa utak mo na yun talaga yon. 'Di ba? Tapos ipapasa mo yan sa mga anak mo, sa May emotional manipulation pala Oo. dito. Siyempre, naniniwala ka doon. Oo. You're very convincing. Papasa mo. Ganon din mangyayari. Inuulit-ulit mo rin. Mhm. Kaya ganon nangyayari, di ba? Mapapahinga ka na lang eh. Yun na nga lang, patunayan mo na lang na hindi totoo para magtumigil din kami Oo. dito. Kaya rin kasi natin nabanggit to, meron din siyang kasi mga issue with misuse of visas. Oh, okay. Talagang connected pala. Connected doon sa mga human trafficking, illegal recruitment, kung ano-ano pa. The fake stamp. Even though di naman siya related Mhm. directly, no? It's just that yung ginagawa nila halos pareho. 'Di ba? So, ayan. Mga kakalye, no? Ang haba ng usapan natin. Next week, pag-usapan natin about ano naman? Anong tingin mo? Piling ko yung mga addiction. Addictions. Addictions? Hindi sa drugs, mga kakalye. Ay, hindi sa drugs. Ito may mabuti at magandang nadudulot, hindi lang sa mga mamayan, kundi sa mga estudyante. Online games. Yes, pag-usapan natin yan sa susunod na linggo. Yes. Of course, kayo pa rin po ay nakikinig sa Usapang Kalye. Dito lamang yan sa DWBL 1242. At kami po ay eto na naman tayo. Ito na naman tayo. Ito kasi yung pinakamabigat na na oras natin lagi. Magpapaalam na sa mga Hindi naman kakalye. tayo, pansamantala lang Pansamantala. naman. Tayo naman po ay magbabalik ulit next week, no? Siyempre, huwag niyo pa rin kalimutan makinig every Saturday 2 to 3 p.m. Dito lamang yan sa DWBL 1242. At siyempre, kung kayo po ay may mga feedback, suggestions, or requests, huwag po kayong mahiya at mag-text lamang sa 0915-7555-010. O kaya naman ay mag-email sa usapangkalye@hubnab.com. Ayan, Mara. And don't forget to like our FB page na Usapang Kalye. And sa YouTube din, nag-stream din kami dyan. And of course, sa DWBL 1242. Muli ako po si Mara Halipa. Muli magbabalita sa inyo hanggang sa susunod na Sabado. Ako naman po si Edison Gotan. Happy weekend, mga kakalye. Happy weekend po! Bye! Inyong napakinggan ang programang Usapang Kalye nila Edison Gotan at Cliff Deluz. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80,